Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion sa araw na ito. Ang ating talata po ay matatagpuan sa Psalm chapter 29 verses 1 to 5. At ang title po ng ating devotion ngayong umagang ito ay When God Speaks, Everything Listens. Ito po ang sinasabi, Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. Blessed are we, for we have heard and read the word of our Lord this morning. Before pa sabihin ni David kung gaano kalakas ang boses ng Diyos, inuuna niya ang worship. Parang reminder na bago ka humingi, magreklamo o magtanong, i-recognize muna natin kung sino ang Diyos. Hindi dahil kailangan ni God ng praise, no? But because we need to remember who He is. Ano ang napapansin natin sa verses? No? Ginamit ni David ang images ng thunder, mighty waters, cedars, yung isang klase ng sobrang tibay na puno. Sa panahon nila, ang cedars of Lebanon ay parang symbol ng strength, no? Halos imposible basagin, imposible sirain. Alright? Pero sabi sa verse 5, the voice of the Lord breaks the cedars. No, ibig sabihin, walang matigas, walang matibay, walang mabigat, walang komplikado na hindi kayang galawin o hindi kayang tibagin ng ating Panginoon. If God's voice can move creation, kaya rin niyang galawin ang puso, isip, at sitwasyon mo ngayon. Pero reality check, no? Nature obeys God instantly. No? Sabi ni Jesus, pakalmahin yung waters, pakalmahin yung bagyo. Right? At nakikinig ang nature. Pero tayo kaya, no? Tayong tao, tayong mga Kristiyano, madalas nagdadalawang isip, madalas nagra-rationalize, madalas naghihintay pa ng perfect timing bago makinig at sumunod sa ating Panginoon. Minsan, naririnig na natin si God, ayaw lang natin sumunod agad. Dahil nga, may kanya-kanya tayong gusto. Gusto natin na minsan, iba yung gusto natin sa gusto ng ating Panginoon para sa atin. So, paano nga ba tayo makikinig sa ating Diyos ng totoo, ng mahusay? Paano tayo makikinig ng buong puso sa Kanya? So, ating tandaan, no? Dahil nga pakikinig ang ating pag-uusap ngayong umagang ito. So, tandaan natin ang salitang listen. No? Sa Tagalog, pakikinig or makinig. No? Tandaan natin ang anim na letra. Listen. L-I-S-T-E-N. So, unang-una, L. Let go of the noise. So, ang daming ingay sa araw-araw. Social media, nandyan ang opinion ng ibang tao, nandyan yung mga kung ano-ano yung naiisip natin, no? Nag-overthink tayo. Tapos, sasabihin natin, Lord, bakit parang di kita marinig? No? Pero baka hindi siya tahimik. Sobrang busy lang ng ating isipan kaya hindi natin ma-discern ang boses ng ating Panginoon. No, minsan pagkagising mo, imbes na mag-devotion or mag-pray, cellphone na agad. Tama? No, baka doon pa lang puno na ang isip mo. Diba? So, subukan natin, no? Magbigay ng time para sa ating devotion, sa ating prayer time. Magbigay talaga ng conscious tayo sa oras natin na, okay, sa araw na ito, everyday, no, kakausapin kong Panginoon, magde-devotion ako, lagi ako manonood ng ating morning devotion para makausap ko ang ating Panginoon.
Number 2, no? Invite, no? Invite God daily. Si God ay hindi lang pang emergency, no? Listening to God is a daily relationship, not a crisis move. No, hindi lang tayo lalapit o makikinig sa ating Panginoon pag emergency lang. No? God is not an ambulance. God is not a hospital. No? Yes, He heals us, no? Pero let's not treat Him na, okay, pupunta lang ako dyan pag may sakit ako, or pupunta lang, makikinig lang ako pag may sakit ako, pag may kailangan ako, no? No, kasi ang problema, no, hindi mo kakausapin ng kaibigan mo only kapag may problema ka, tama? No, kung maganda ang relasyon natin sa isang tao, hindi lang siya pang emergency. No, lagi araw-araw natin kakausapin, araw-araw natin kasama kasi no, masaya tayo sa feeling ng tao na 'yon, no? So, ganun din ang relasyon natin sa ating Panginoon. God is not for emergencies, God is for our daily life. So, dapat maging masaya rin tayo na makasama ang ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, by having simple prayers, no, I think na-mention ko na before yung breath prayers according to Rick Warren, no, yung author ng Purpose-Driven Life. No, sabi niya, sa business ng buhay natin, dapat every part ng buhay natin, every time, no, kaya nating makausap dapat ang ating Panginoon. So, as simple as a 30-second to 1-minute prayer, no, every day, naglalaba, nagluluto, nagtatrabaho, no, kausapin natin ang ating Panginoon. Lord, guide my thoughts today. Lord, help me hear you. Alright? Slow down. Minsan gusto natin instant clarity, no? Biglang solve ang problem, biglang okay na ang lahat, no? Pero God often works in process, not rush. So, career decisions, healing, relationships, hindi lahat nasasagot in one prayer. So, practice pausing. So, bago ka mag-react, bago ka mag-decide, bago ka mag-assume, stop ka muna. No? Sabi nga, no, think before you click. So, hindi lang yan applicable sa internet. Applicable din yan sa buhay natin. Ha? We always have to think muna, to pray before we say something, before we do something, and before we decide for something. Kasi dapat lahat ng aksyon at ginagawa natin, dapat ay kasama natin ang ating Panginoon. T, trust His voice. God's voice sometimes challenges our comfort. No, minsan kasi ang boses ng ating Panginoon, or madalas, no, ang boses ng Panginoon, ang inuutos niya sa atin, it takes us out of our comfort zone. Kaya marami sa atin ang ayaw na lang makinig. Teka lang Lord, pagod na ako eh. Teka lang Lord, parang hindi ako komportable dyan eh. Right? So, you have to rest, no? For example, you have to rest when you feel guilty resting. You have to forgive when it still hurts. You have to wait, no, when you feel left behind. So again, no, following God doesn't always feel easy, but it leads to a life that is fulfilling and a life that is with Jesus. So, ganyan yung ginagawa natin. Every time sa youth camp, trust walk. No? Hindi nila nakikita kung saan sila pupunta. Pero nakakarating sila sa dapat nilang puntahan simply because they are trusting God. Or they are trusting the person leading them. So, dapat ganun din tayo sa ating buhay. Yes, hindi natin nakikita kung ano ang buong plano ng ating Panginoon. Pero ang importante, tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay magdadala sa atin sa buhay ng walang hanggan. Expect change. So kapag nagsalita ang Diyos, may gagalaw. Hindi laging instant solution, instant happiness, pero palaging clearer perspective, calmer heart, new direction. So, ang pagsunod sa ating Panginoon ay laging may pagbabago. Pero ang pagbabagong ito ay laging para sa ating ikabubuti. And lastly, notice His movement. God doesn't always speak in thunder, no? Hindi in grande, hindi sumisigaw, hindi malakas, hindi pakitang tao. He speaks through
scripture that suddenly hits, no? Maybe may verse na nagre-rema sa atin. Conversations that linger, maybe nakausap natin ang ating mga pastors or ating mga brothers and sisters in the faith, and then meron paulit-ulit na naaalala natin, na tumatak sa puso't isipan natin, or maybe it's a peace or discomfort that you can't ignore. May magandang nangyari or hindi magandang nangyari sa'yo na ulit-ulit mong nagre-reflect ka doon, no? So you pay attention to God when you pay attention to everything. So God can move through everything. Kaya niyang gamitin lahat para tayo ay madirect, no, kung saan tayo dapat pumunta. Alright, so let's pause and reflect for today, no? Anong boses ang pinapakinggan mo ngayon? Anong ingay ang kailangan mong bitawan? Saan ako tinatawag ng Panginoon para makinig at magtiwala? So those are questions that we can continue to reflect on for the rest of the day today. So this week, no, bago ka mag-scroll, mag-react, mag-decide, listen first. Makinig. No, sabi nga, we have to listen, let go of the noise, invite God daily, slow down, trust His voice, expect change, and notice His movement. So if God's voice can break cedars, He can guide your next step too. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, ang daming ingay sa aming paligid. Teach us to quiet our hearts and to listen to you. Help us trust your voice, slow down, and obey even when it's uncomfortable. May our lives give you the glory that is due your name. This we ask in the mighty name of Jesus. We pray. Amen.